So welcome po sa inyong katanungan. Sino po ang mga katanungan? Brother, once again, ako si Senate Ano, at ang tanong ko ngayon ito si namin. Una, siguro para sa iyo, mula sa pagkabato mo, mahal mo ang Bible. Kasi binigyan ka ng iyong immigrant at nagbasa ka nga at 86. Ano na ipapayot sa akin para kalis ko magbasa? Kasi to be honest, parang sinasubstitute ko na lang yung Bible sa pagsimpa. Parang I ask myself, doon na lang ako as magbabasa ng Bible in church. So salamat sa tanong, no? Hindi po tayo pinaubliga ng kasalanan na hindi magbasa ng Bible. Bakit? Dito sa aking padayag, Kapitulo 1, versikulo 3, ito po ang nakasaad. Palaran ang magbasa, hindi kabasahan, nga natol mamati, han mga pulong hindi na mensahe, panagna, nga magtuman han mga nahisurat, hindi kabasahan, dire na maiha nga mahinanabo ini nga mga bulan. Dito nabanggit ko na mapalad ang laong magbabasa, nakikinig at yaong tumutupad sa nakasulat dito. Sinasabuhay. Pag ikaw po ay magbabasa ng Biblia, mapalad ka po. Halimbawa, kung ikaw ay illiterate, ikaw po ay tulad, hindi ka na mapalad, ang sagot na hindi. Bakit sino man na nakikinig sa mga salita ay tutuloy din na mapalad? Kaya hindi po obligado na ang kaligtasan ay yung nagbabasa lang ng Bible, sapagkat kung ito ang ating paraan, paano naman hindi na makabasa? Impyerno sila. Ang mga bulag, mas mabuti kayo na mga bulag makabasa sa pagmerong braille. Ipuin lang yung mga letters. Alam nila kung ano ang mga words. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Halimbawa, hindi na mapalad. Ano ang importante? Ang importante na tutuparin mo ang kalooban ng Diyos. Nagbasa ka ng Bible, hindi mo naman tinutupad. Asaya na tutupasa mo. Walang say-say yun. Nagsimba ka, nakinig ka sa liturgy of the word, hindi mo rin sinasabuhay ang inyong napakinggan. Ay sayang ang pagsimba. Anong importante? Maganda na magbasa at isa sa buhay kung ano ang iyong nababasa. Maganda na makinig sa salita ng Diyos, maganda, lalo ang isa sa buhay mo ito. Itong tatlo, maganda na magbasa ka, makinig, ito pa rin. Pero kahit ito lang yung importante. Hindi ka man marunong magbasa, tamad ka magbasa, makinig ka na lang, magsimba ka na lang, makinig ka sa liturgy of the word, at tutuparin mo ang iyong pakinggan. Hindi tayo na-obliga sa dalawang ito. Pero kung gawin natin ito, magiging mapapagod. So sa iyong sitwasyon, Esther, sabi mo, mas gugustuhin mo pa ng magsimba, maganda yun. Makinig ka sa liturgiya ng salita ng Diyos. At isa sa buhay ng yun. Hindi kayo nabiligan na magbasa. Sa akin, magbasa ako. Sapagkat maganda magbasa. So, irespeto natin ang bawat isa. Ang importante, sundin natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoon na ikabubuti sa ating buhay sa paglilingkod
afternoon po. Curious lang ako kung ang mga ibang religion, sinabi ko ninyo kanina na gumagamit sila, ginagamit sila ang Bible natin. Curious lang ako kung sila ba ay may dinadagdag sa ating Biblia or may kinuha. Kasi ang kanilang pananaw sa ibang mga bagay-bagay ay iba kaysa sa mga Katoliko. And I am very sure that you know the answer, knowing for a fact na galing kayo sa Jehovah's Witnesses. So gusto ko malaman ang kanilang. Sister, paano mo nakatanong nyo? Meron ka naman dito. Opo. Kasi tayo. Sa kabila lang sa iyo. Dito sa akin. Agar sister, agar. Mamaya, okay ka tayo mamaya. Kampal tayo. Kampal tayo. Sabi mister. Noong inasimbol ng Simbahang Katoliko ang Bible, 73 books po lahat. Ngunit ano ang nangyari sa mga Biblia ng Protestante na naging 66? Kinaltasan nila ang Biblia. Sa New Testament, magkapareha tayo 27 books. Doon tayo nag-iba sa Old Testament. Ang Old Testament ay mayroong tinatawag na dalawang kanon. Ang tinatawag na Palestinian canon. Ang pangalawa ay tinatawag Alexandrian canon. Yung Palestinian canon, yun ang 39 books na ginagamit ng mga native Hebrews. Sapagkat ang mga Israelita ay nag-divide. Mayroong tinatawag na native Hebrews at mayroong tinatawag na diaspora. Ano itong diaspora? Noong na-exile ang mga Hudyo sa iba't ibang mga bansa, nakapanganak pa sila doon. Ang nangyari, ang mga Hudyo na kailang mga anak, although Hudyo, ngunit hindi na makaintindi ng Hebrew. Ang kailang lingwahe ay Hebrew. Pero, part sila sa Jewish people. Ang tinanggap ng mga native Hebrews ang 39 books from Genesis to Malachi. Ang Diyos ay mayroong kasaysayan sa ibang mga Hudyo na na-exile doon sa Babylon. At yung Deuterocanon na 7 books na tinanggap ng Protestante, hindi tinanggap nila yun. Dahil ang kailang tinanggap ay ang Palestinian canon ng mga Hebrews. Pero tayo mga Katoliko, tinanggap natin. Bakit? Sapagkat ang 7 books ay kasaysayan ng mga Hudyo na diaspora. Kung natin tanggapin iyon, ang Biblia ay parang may dalawang pangin na parang tulay pa na meron po more or less 300 years na gap bago ang kasaysayan ng ating Panginoon Kristo. Para makatawid tayo sa New Testament, kailangan ang kasaysayan ng 7 aklat ang tinatawag na Deuterocanon. Noon na si King Ptolemy ang ating hari, dahil maraming mga Hudyo sa kanyang kaharian, nag-request siya na isalin ang Hebrew Scriptures into Greek. Kaya lumabas ang Greek Septuagint version. Ang version na iyon ang ginamit ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Kaya noong ang simbahan ay nag-compile sa mga Scriptures, 73 books ang nasa compilation ng listahan. Ang tanong, bakit ang Protestante namin 66
Kristos. Sapagkat kinumbinsi ng Protestante ang hidden words at current Bible Society na i-remove ang civil codes. Ibig sabihin, pinagsikapan nila na tanggalin ang pitong aklat na tinatawag Deuterocanon. Ang mga aklat ng Biblia ay mayroong Protocanon at Deuterocanon. Ano ang ibig sabihin ng Protocanon? Means first listed. 39 books ang tawag niya is Protocanon. Ang Tobit, Sirach, Barot, Ecclesiasticus, Susana, First Maccabees, Second Maccabees are Deuterocanon. What is Deutero? Deutero means second listed. Ang New Testament ay dalawang uri ng canon. Meron din Protocanon at Deuterocanon. Sa New Testament, 20 books ang Protocanon. Ibig sabihin, nasali sa unang listahan ng konsilyo sapagkat walang membro ng konsilyo na nag-question sa kanyang authenticity. Kaya natin Protocanon. Meron naman Deuterocanon ng New Testament. Alin mga aklat ng Deuterocanon? Hebrew, Jude, Revelation, 2 Peter, 2 John, 3 John, na aklat ng Revelation. Itong aklat din sa New Testament na tinatawag na Deutero, meaning noong nag-convene ang sunod na konselyo, doon pa siya tinanggap na bahagi ng Scriptures. Kung ang Protestante tinanggap ang Deuterocanon sa New Testament, bakit ulit tinanggap ang Deuterocanon sa Old Testament? Bakit? Sapagkat kung pumupunta ito sa kanilang pinaglalaman na doktrina, nawala ng purgatory. Sapagkat natutulog sila ng direct to God, meaning wala na mga intercession of the saints. Nandun sa Sirach, nandun sa Tobit, nasa Maccabees, ang prayer for the dead, nandun ang intercession of the saints. Kaya nila tinanggal ang amat na ito dahil kung hindi, wala silang pagkakaba sa Katoliko na mayroong prayer for the dead. Sapagkat ibig nila na i-reject na ang doctrine about purgatory. So kung may prayer for the dead pa, tama na may purgatory. Ano pa ba ang dasal sa mga yumao kung nasa real na sila o sa heaven? Ang say-say doon. Pero bakit may prayer? Sapagkat mayroon pa mga namatay na yumao na nasa tinatawag purgatorio. What is purga? Means first to cleanse or to purify. What is purgatorio? Derived from the word territorio. Means place, because purgatory is place and state. I-purify yung mga souls na hindi nakaabot sa perfection sa tinatawag natin sa pagkamanali. Dahil even meron tayo lahat of sin, hindi po tayo makapasok sa langit. Saan mababasa? Revelation 21:27. Even small that of sin, you cannot enter into heaven. Paano pa magiging sa langit? Hebrews 12:14. Without the holiness, no one can see the Lord face to face. Kailangan uli at mapunta sa langit. Kaya mayroong state, yung purgatory, na doon ka po. Ang purgatory is part of heaven. Like pa sa Manila, mayroong believing prison, pero part din sa Manila. Pero nahiwalay siya doon sa, nasa lugar pa rin siya ng Manila, pero kulungan ang tinatawag. Ang purgatory, part din sa heaven, pero hindi fullness. Kasi kailangan ko sa lugar
45. Prayer for the dead. Kaya may prayer for the dead tayo. Sa 95 pieces na ibinako ni Martin Luther sa Wittenberg Palace, isa yun na nireject niya ang doctrine about purgatory at ang pinakamadaling paraan ay tanggalin ang pagkalis. Dahil sa kanilang doktrina na sola fide, paniniwala lang, ibig niyang tanggalin ang the book of James. Ngunit hindi siya nagtagumpay sapagkat mayroong protestante na pumunta rin sa kanyang paniniwala. So kailangan ito na-remove. Noong 1859, totally na-remove ito, inattempt sa simula. But in 1859, na totally remove sa canon in the scriptures. Sa simula, hiniwalay ako sa Old. Minim tatlong division ng Bible, may Old at New, nahiwalay yung Lutheran canon. At sa kalaunan, tinanggal ng pagkakasya. Inakusahan tayo na nagdagdag tayo, mali yun. Nandiyan na yun, wala pa ang ating Bible sa Pilipinas. 200 years before Christ, 46 books na yun sa Old Testament. Hindi issue kung sino ang nagdagdag. Ang issue na tuloy, sino ang nagbawas. At napatunayan na binawasan nila ng itong akala ng Biblia. Kaya ang ilang Biblia ay tinatawag abnormal Bible. Hindi sabihin hindi abnormal. Abnormal means kulang sa bilang. Kulang sa bilang. Ang wasto nila ay 73 books. Dinawasan, so ang ilang Biblia ay kulang-kulang. Kulang na ito. So yun ang kanilang kasalanan. Sister, parang may problema ka na. Yung alin po? Parang nagkakagal yung problema mo. Hindi kasi... Ay, salita. Last na to. So that others will also have a chance to ask questions. Narinig ko sa iyo kanina kasi, nasabi ninyo, when you have even a drop of sin, you cannot see Jesus. Yes. Kahit na that one, that small drop, will hinder you from seeing Jesus. At naisip ko kasi, You cannot enter into heaven. yes, you cannot enter into heaven. Naisip ko kanina, nung sinabi ko yun, yung magnanakaw na nag-crucify kasama ni Jesus. Bakit sinabi ni Jesus na, of course, alam ko na sabi ko doon, because of his faith and trust in the Lord, that's why he was able to enter heaven. Because he was already given an assurance by the Lord na, okay, ngayon kasama ko ikaw. Eh, hindi naman siya nakasal. Kasi sinabi lang niya na kung totoo ka, kasama ko ako sa heaven. So anybody can say that. And During the redemption period, nung namatay si Jesus sa cross, kung natapos ang mundo sa panahong iyon, lahat tayo ay ligtas. Yun sa ato na namatay si Jesus. Sapagkat nililisan niya ang kasalanan ng buong sa katauhan. Pero nagpatuloy ang ikot ng mundo. Sinabi ko, bakit hindi siya nag-umpisa? Si Kristo nakaharap niya is the high priest. More than confession yung ginawa niya. Dahil si Kristo mismo ang pinakapunong pati ang nakaharap niya doon sa kalpag. Ang espesyal nakatanggap siya ng espesyal na kayo. Bakit? Nakabago na siya. Nasa bingit na siya ng kamatayan. God is God with mercy. Sabi niya na Jesus, kalakanin mo ako sa iyong lahat. so that means he was... More than confession ako doon sa pagkat si Jesus mismo ang high priest ang nakaharap. At sa panahon na iyon, ibibigay na ni Jesus ang kanyang buhay sa kaligtasan.
kaligtasan sa kataluhan. So, nag-receive ang kriminal. Kung sa atin ba, presko na kaligtasan. Face to face siya ni Lord. At meron siya nakapako. So, noon din na works. So, hindi na siya makapag-work. Sapagkat yung kanyang paglapit kay Jesus, yun na ang kanyang work. Meron ka kahit sa bigit ng kamatayan, ay hilingin niya kay Kristo. Naranahan niya sa ibig sabihin, kinilala niya si Jesus bilang tagapagligtas. At binuhusan siya ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Thank you, thank you. Praise the Lord. Iba yung kriminal. Tayo nakapako sa cross. Siguro nakapako tayo sa ating kasalanan. At kailangan na makalagang tayo dito at lalapit tayo sa bukal ng awa. Hanggang buhay tayo, huwag natin kalimutan, God is God of mercy. Even sa bibig ng kamatayan, hinintay ang Panginoon kung kailan tayo pabalik sa Kanya. Insulto sa Kanyang pagkakilot na God of mercy, na hanggang tayo ang managutan kinig, hindi man lang natin pinalikan ang bukal. Kaya mayroong tinatawag sin against the Holy Spirit na hindi ko magpapagawa. Ano yun? Alis na kayo ganito. Ano yung kasalanan hindi mapatawad ng Diyos? Unang-una yan ito. Matthew chapter 6 verses 14 to 15, ito pa makasaan. Kung pasayloon ninyo ang nakakasala kayo, pasayloon man kamo ang amay niyo halangin. Kung dili niyo pasayloon ang mga nakasasala iyo, dili man magpasaylo ba iyo ang amay niyo halangin. Kanang hindi ka magpapatawad sa iyong kapwa-tao. Mahirapan ang Diyos na patawagin. Ikalawa, yung hindi ka hinging ng tawad. Paano ka patawagin? Hindi ka nagingin. Kaya kahit ano man ang ating kasalanan, babalik tayo sa Diyos na tawad. Kahit ba sa bingit ng ating kamatayan. Kahit walang pare sister, basta nasa bibig ka ng kamatayan, may intindihan ka na ng Diyos. Halimbawa, walang pare doon sa inyong barangay at malapit ka na ng kiningan. Hindi kasalanan na pagaling ko na. Kasi wala na available ng press. Kailangan na yung mga marami sa buhay na nakakitingan na, nakita na lang ng flight, mabuti lang madili yung flight, nasa departure area na. Meaning, nakataktak na kamatayan na malapit na, paparating ang airplane. Kailangan natin ibalik siya sa Panginoon. Reconciliation. Pag may mga makapit sa buhay na nakanseros na, may tani na sa buhay, dapat maging instrumento tayo ng Panginoon na i-reconcile natin siya sa Diyos. Kagawa tayo ng paraan. Sabihan siya na, pwede ba mag-umpisa ka? Matawag ka ng pare. Huwag natin pabayaan na mamatay ang taong iyon na hindi siya babalik sa buhay ng ako. Hindi na matagap yung sacrament of reconciliation. Pag wala na talaga, pare mo may labon, so pag walang pare, ali ng misa doon sa ibang kapilya, ay sa naman pare may silo ng misa, hindi, kasalanan na pala na ito. May mga limitation kasi yun. Halimbawa yun, ang hindi pagdalo sa misa is mortal sin. Kung alam mo ang gamitin ng bulimas, at saka hindi ka nag-misa, mortal sin yun. Pero kailan, bakit hindi mortal sin yun?
nagbantay ka sa may sakit na hindi mo iwanan, hindi ka makakasala ng punta sa iyo. Nasa bawat pasok kasiman ka, walang chaplain, yun sa 3 months na pagbiyahe, ilang linggo yung walang, hindi ka makasimba. Wala ka kasalanan doon, sapagkat ano naman na nasa, nag-negosya ka, 3 months na pinadaong doon, walang chaplain, mabuti lang ang ibang barko, pagkatuloy-tuloy yung may-ari ng barko, may chaplain na sakay, para every day, every Sunday may mass. How about wala? Pero pagdating mo doon sa ating bansa, kapag linggo, bukas, magsimba ka. So, mayroong konsiderasyon ng Panginoon, hindi na obligado sa lahat ng panahon na lang. Mayroong exemption sa lahat ng batas ng Panginoon. Yung criminal, exempted yun sapagkat ako nasa bigit na ng kamatayan. Binigay ng Diyos ang kapatawaran, ang pag-asa, na kahit sa bibig ng kamatayan, kung babalik tayo sa Kanya, ang Diyos ng awa ay bigyan na tayo ng kasiguruhan na makasama niya sa Kanya ilalim. Parang, ito tayo berkata. Mga paringang tulong kayo ng kanan, no? Ako ngayon ni Brother Billy, isa ko nga katikis ka, the last 17 years, di Aulidia Park. Aulidia Park. Lapit ko. Kasi naman ako, Kaya pala ito. nagbibig naman niya ako, very clear na ang atong Biblia ang Katoliko, 73 book, depending on you will join in lamentation and Secretariat as 72 book. So, kasi yun, by discipline, ang atong New Testament, by discipline liwagin for you. Ang atong 46:39 liwagin ang dito ang kapatid. So, based on yung mga istorya kanina, ang picture, very, very good. I'm really happy. Inayin, klaro, nga ang naghimuan Biblia, sumalahin mo ang Katoliko. Kung natulungan ko siya, ang kaya kung maganda ito, damat ko, kaya mahali, Jerome na translate natin sa natin. Kung Katoliko ang naghimo, ang Biblia, nga 73 books, at yung mga Protestants and the rest of congregation, 66 sila. Klaro ito, nag-iba, hindi rin Katoliko, hirap. So there's no problem about that. Iklaro nila, just observation ko lang, kasagubin ni Sicilian yun, ang katikista, napag-uusap ko na iba mga congregation, kalimuan, ang Jehovah Witnesses, na mga nagkakatmabalay, you always welcome them to my house and listen to them. Ito nila, congregation, may dalawa kayo study, which will encourage, ayra, to proclaim the good news. That is our rule. As even ang body, remember that during the first Hadidia Marascalas, na ang rule ng body is to proclaim the good news. Secondary na sa celebration of the Eucharist. Ito sa mga disipulo ng 12, they were chosen by Christ to proclaim the good news and the rest of the world. Itagpatihan na yan ang observe lang po. Kaya kadamang mga katikista, kadamang hinahatod, pero titikaguti kami. And I do believe, 10 to 15 years from now, the Diocese of Fathers will run out of catechists. Yan naman, puro gamon, kadamang na 71 years old, gamon mga, sa ramon, ng mga puro retired, kaya na ito tagpatiana, what is the rule of the church, the Catholic Church? Na may galing na tanan, kita, na magbasa sa Biblia, although it is not mandatory to read the Bible, and neither it is a sin, sa lipan yung kanina, pero tagpatiana,
Ito ang pinaka-best source for us to convert and truly to follow Christ in His footsteps from the heart. Pero pagkaya natin observang ito mga simbahan, Katoliko. May nalagsa, may Bible study. May maniwag ibang simbahan, mag-Bible study ang parish priest, pero 2 or 3 meetings na, tapos na. Unlike yung mga Protestant, born-again Christian, kung talaga, no? Although, siling pa natin yung kanilang magapikihira ng pag-ibigyan at the choosing. Ang na-observe lang nila, kulang kita ng encouragement ang mga katikista. Lack of training, pananglitan, lack of training, lack of everything. Ikadua, ang importante nila, remember, catechism is a great rule to proclaim the good news to the students and the pupils, even without any salary, bisang pamasahe, bisang ano. But we can sustain because we have the heart to serve Christ through His church. Ito kanina, Colossians chapter 1 verse 18. Christ is the head of His body, which is the church, the Catholic Church. Kita kanina, kapagkainan. Kaya catechism number 4, klaro ito na nakasulat ang catechism ng Catholic Church. Number 4, nasa rin ito. The name catechism or catechism is given to the totality of the church effort to make disciples and to help men believe that Jesus is the Christ, the Son of God, so that by believing in His name, you will have life. So, tagpagkaya ng Brother Paul, nag-great one sa little man. Tagpagkaya na, ang mga pinagay kaya ng Madre. That is the rule of the church, so that we will have an energized catechist, and we will have a more talented parishioners who know about the teaching, some teaching of Christ through reading the Bible. Thank you so much for your remarks. Merong mga magulang nangarap na kailang mga anak ay magkaroon ng isang mabuting edukasyon. Ano ang kailang ginawa? Pinadala doon sa Oxford University. Sapagkat nandoon ang magaling na mga guro pag-impart ng knowledge sa kailang mga anak. Ang ating mga katekes kailangan sanang mag-aral ng Bachelor Catechism. Kailangan silang magtapos ng degree. Kailangan silang makapag-aral doon sa Ateneo, sa San Carlos University, para pag-uwi nila dito, dala nila ang sapat na kaalaman. Ito ang kanilang ma-share sa ating mga membro ng simbahan. Bakit natin edukasyon ay medyo mababa? Sapagkat kung minsan ang mga katekista ay napilitan na mga-katekista. May mga seminars, kanilang bulsang ginagamit. Sana naman may doon tulong ating simbahan. Kung ang simbahan ay ibig niya ng kanilang mga anak ay magkaroon ng matinong Christian education, kailangan na mag-produce tayo ng mga guro ng katekism. Kastuhan ng simbahan, ipunta doon sa paaraling, mga seminars, kastuhan. At kailangan ang mga katekista sana ay meron ng mga para pag may puntahan sa ng kapilya, may ipamasahin naman sila na magtuturo sa ating kabataan. Habang wala ang programa nito, talagang malayo na tayo sa narating na umpisa. Sa amin, pag makabasa na kami, bigyan na kami ng Bible. Magbasa na kami. Kumusta tayo magkatuloy ko ng mga magulang? Pag ang ating mga anak ay magbasa, ang ating binigay, cellphone, makasira na yung katekisyon. Samantalang Protestante, binabawal sa mga bata ng cellphone, buko sa Bible. Pagdating ng 10 to 20 years, sino ang may magandang utak?
ang mga kabataan Katoliko nasira na sa tradisyon. Doon sa ganyan maglaro. Bakit? Mga magulang. Mayroon kayo parental guidance. Sabay-bay na yung anak. Dapat dalhin sila kay Kristo. Yun ang ating unang education. At kailangan na magbayad ng mga edukasyon kung meron tayong mga mabuting educator. Habang wala yun, manatili na ganito ang ating simbahan. Mas malayo na narating ng ibang reliyon kaysa tunay na simbahan ay tinatawag na Jesus. Kailangan na mag-produce tayo ng bagong generasyon. So, meaning, meron talaga problema na dapat solusyonan ng ating simbahan. At sa Father lamang ang birong role na mag-implement ang mga obispo ng ating leaders. Pananagutan ng mga leaders natin kung ano ang nangyari sa kanilang tao. Tayo mga laiko, kung magpakabait lang tayo, masigasig tayo sa lingkod ng Panginoon, list ang ating responsibility kaysa obispo na hindi natinignan ang spirituality na matapag. Kaawakan tayo sa anak ni Kristo. Ngunit sumpatan niya ang mga shepherd sapagkat tayo po ay nabili ng Jesus. Sabi niya, Peter, alagaan mo ang aking tupa. Tayo po ang mga tupa. Ang ating obispo ang shepherd. Kung ano mangyari sa ating bilang tupa, ang tupa po, ang kanano ay susunod sa obispo, susunod sa shepherd. Mananato tayo sa Diyos pag hindi tayo sunod sa ating obispo. Pero mas malaki ang pananagutan ng obispo kung hindi niya mahalin ang tupa na kailangan alagaan. So, bro, ano man ang kaya natin bilang lay, gawin natin sa ikabubutin ng ating simbahan. Mahirap man ang katikis, kung minsan, ako kasi, marami ang katikis na mga kaibigan. Sa Biladatpur, kami ba ang seminar, kami ba ang pagpapasahin? Magpapang kami. Sige, pero hanggang dyan na lang tayo. Dapat sana mag-aral kayo sa higher equip para may part ninyo ang kaalaman sa nasa baba. Pero huwag kayo mabahala sa pagkakong inyong ginampanan na inyong sarili sa the best na inyong makakaya, mapahala kayo sa pananaman ng Panginoon. Ang malaking responsibility, especially the bishop. Sila ang mananagot. Dahil ang mga pare naman natin ay ang daling obispo. Ang mga pare is implemento ng kung ano ang sinabi ng bishop. Sunod lang naman ng mga pare, dawang dito sa atin sa mga. So itong ating ginawa ngayon, part ito ng ating activation. Sa pamagitan ng Father Romeo, nagsagawa tayo ng ganito, at least naman lang sa ganitong mga programa, may nalalaman tayo na magagamit natin na patutan natin doon sa mga kapilya. Yung hindi nalalaman, isipin doon, hindi nagtapos dito. Meron kayong tungkulin pa na ibahagi doon. So yun ang pagkaiba sa Katoliko at sa mga non-Katoliko. So kailangan na tayo, kailangan na ililipan natin. Alam niyo, ang Katoliko, napaka-brilliant ang kanyang nasunod dyan.
magbasa ka ng mga aklat ng Katoliko, mag-amalis ka. Napaka-brilliant, napakatalino ng ating mga kapatid. Pinaaral doon sa Roma sa mga mataas na paaralan. Habang ang ating nasa baba ay ulang nagkakapat. Sa pagkataon din na sila. Dapat yung mga nais sila ating din magbuhay sa pamamagitan ng pagbabasa. Basahin natin ang mga libro ng ating nagsulugo. Pagsikapan natin sa ako ng ating magkakaya, ibahagi natin ito. Kung darating man ang panahon ng simbahan ay may programa na makapag-aral kayo doon sa mga university, answer prayer. Kaya makatigas na huwag kayo mawala ng likas na loob. Gawin lang ninyo. Ituro ang pag-isip. Kung ituro nyo ito, maraming malikas ang sabi ng Biblia. Unang Timotheo 4:15, ito po ang kasaad sa banal na sulat. Sabi dito, bantayin ang imong kalugaringon nga bantayiman ang imong pagturuan. Padayon ang pagbukat hindi ng mga utang, kay kung buhaton hindi, matatalwas mo ang imong kalugaringon nga aton mga nanmamati sa imo. So kung kayo mga Krista, patuloy ninyong ituro ang puro ng simbahan. Maligtas ninyo ang inyong sarili at maligtas din yan ang mga tao na nakikinig sa inyo. Maging instrumento kayo ng kaligtasan ng mga tao. At halimbawa, ang tao iyon namatay, tapos ang malaking porsyon ng kanyang kaligtasan ay dahil sa katekista. Pag mapunta yun sa langit, ang katekista na instrumento ng kanyang kaligtasan ay kanyang papasalamatan at bubuhos ang grasya mula sa langit. Yun ang mga blessings ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang role ng katekista palagi, ginawa tayo sa simbahan na part sa structure. Pamagat kayo, kami hindi pa kami na naging part. According to Pisikito number 2, ang nakakantar sa Pisikito ay dalawa sana, catechist at apologist. Pero mas mabagal kayo sapagkat naging bahagi kayo ng structure ng simbahan. Kami, hindi pa kami naging bahagi ng structure ng simbahan. Never ang simbahan ng produce ng apologist. Pero nakapag-produce siya ng catechist. May kulang pa ang simbahan na magkaroon sana ang bawat parokya ng mga apologist. Bakit? Ang tungkulin ng katekista ay pagtuturo ng katekista, ang tungkulin ng apologist ay pagtanggol niya ang itinuro ng katekista. Hindi siguro. Parang kambal na ministeryo iyon ng simbahan. Pero wala pa kami naging part. Kayo naging part kayo. Praise God, nandyan kayo. Kami, nagbay pa kami, nasanay kami, katulad kami ninyo, na bahagi din ng simbahan. Nang talagang klaro is katso, sa patulad kami klaro ngayon. So mas maganda rin. At maganda sana na ang catechist at the same time, apologist na rin. Maganda, mas maganda yun. At huwag kayo makahala, meron tayong apologetic sincerity yun. Maganda sana ang mga katekista ang unang masala kasi pinagdaya. Pero tayo mga sili dito. So yun, sa ating simbahan. Huwag na tayo maghintay ng ating leaders sa kagawa. Kagawa tayo, ating lang inform ng ating mga leaders na pwede ba father, kagawa natin ang sensation. So wala naman silang maring at mga
sa kabutihan ng takbo sa simbahan. Sapagkat ang simbahan ay body of Christ. Ang katawan ay mayroong role, ang kamay mayroon siyang role, ang ilong mayroon, ang mata mayroon, ang paa mayroon. Lahat ng organs ng ating body mayroong function. Pag mayroon dito na hindi, dinampanan ang kanyang role, halimbawa, hindi na mag-function ng kidney, ay delikado ng katawan. Pag nakalapag, hindi na namisa, ay delikado ng kainan. Pag hindi na kaya kapag-upisal, malaking problema yun. Pero kung ang parts of the body, ang function ng lahat, maganda ang takbo ng katawan. Ano ang paramdaman ng ulo? Masaya siya. Kung problemado ang part sa body of Christ, problemado itong mga minister, sa mga palagi ang kasi, mahulog sa kanal, delikado yun. Kailangan na tayo ay nakalain sa kalooban ng Panginoon para ismot ang organisasyon ng body of Christ. Bawat isa ay mayroong function. Kailangan lang gampanan natin ang bawat role ng bawat isa. Kung kamay ka, dapat sinipos ka. Kung kainan ka, pakinggan mo ang problema ng ilang kapwa Katoliko. Kung mata ka, dapat nakikita mo ang pangyayari ng iba. Kung bibig ka, dapat kang mamatal ng salita ng Diyos. So dapat alam mo kung anong bahagi ka ng katawan ni Kristo. Baka ang nangyari, ang kamay natin paa. Pwede naman ang paa maglakad, ang kamay pwede. Pwede, pero mahirap yun. Pag ang paa hindi na lalakad, ang kamay na lalakad, anong forma kaya ng tao ang kamay na naglalakad? Ha? Para yung basta mga Bisaya, para naman sama. Sigbin. Alam niyo sigbin? Tuwan naman ako, pinagsigbin. So kailangan hindi po mag-iba kung ano ang role. Ang kamay, ang lalakad. Para sa kaganda ng simbahan. So yun natin gawin pada sa mga katekista. Kailangan pa ng more education, mga seminars na makatutulong sa inyong ministry. At ang ating kapalitan at makomisto na ang mag-arrest. Pwede tayo mag-suggest sa inyong grupo na magkaroon ng ganitong seminar. O ilan na ng mga pare, maganda na makadagdag sa inyong kaalaman. Marami sa ikalitibay na samahan. O matulog tayo. Meron pang time, alas 4:22, alas 5 tayo mag-end. So meron naman mga tanong, ikaw sa step dito. At huwag niyong kalimutan ang aking YouTube channel. Meron akong sticker, huwag niyo makalimutan. Itong sticker na ito, dito mabasa sa ulan. Dito mabasa sa ulan. Pwede mong itikin sa iyong sakyan, sa mga sa inyo gusto itikin dito. Catholic Procedure, Civic de Paul San Pablo, Alita. Kung hindi pa nakasubscribe, pwede mo tingin dito para medyo pa-forward na rin. Tingin lang kayo para makasubscribe kayo. Ito ang aking record, i-upload ito sa YouTube. So pwede kayo dito. Marami doon mo pinfollow more than almost 60 videos na yung akin sa pinfollow pero playlist.
Meron din ako interview sa mga pastor sa na-convert, journey ng Catholicism. Meron din mga market preaching, at meron din mga debates na debate ko sa aking grupo. Yung mga debate ko, debate din ng Bagso, debate din ng Father Darwin, sa mga silipin, nilagay ko sa aking channel para may access tayo. Ngayon, hindi na pwede na noon wala nalalaman sa simbahan. Ngayon, pwede na sa Facebook, sa YouTube, sa Google. So marami na tayong access na malaman ang mga turo ng sa simbahan. Proceed. Actually, pwede na rin makakita sa YouTube. Nalung ka na lang po yung mga testimony regarding from Catholic. So, may time na kapaminaw ko sa inyong mga sa YouTube. So, I have this through parish. Ang ako lang advice ko sa upan ng Catholics, kung hindi man pinagawin sa Latin education of our catechism, it is our duty to live our faith, to read more about our faith, and panginami pinagdad na natin. So, hindi na magulang patangay once sa church, but it is our obligation na magandang study nila. And then, my question is, specifically, brother, catechism also, so, curious ko kayo, the priest told us that our Bible is parang na-imagine na from the Latin to the original po ng Bible. So, how ang that first? Second is, iba actually, brother, sa unang panahon, just like what you said, before mga Biblia, nagdaluhan pa nga nila, i-change kayo. Nagdaluhan na rin yung Bible, especially that time, para avoid self-interpretation or kalakahan na mga denomination iba sa mga self-interpretation nila. But why is it nowadays? Ika na nakasama na siya sa Bible. And then katulog, iba na tayo na interpretation sa Bible, spirituality, and general pag-ibig sa Bible. And then to ask you, before kasi I was studying 30 or 50 years ago. That's all. So, thank you, Minister. So, sakto na siya ng translation na nagtawag mayroong mga revisions. As of now, every 20 years, gagawa ng bagong revision. At ang pagsasali ng Biblia ay dalawang paraan, tinawag dynamic equivalence and formal correspondence. Meaning, may translation na literal ang kanyang translation, tinawag word-for-word translation. Ang tawag niya is formal correspondence. Pero meron din translation of dynamic equivalence, ang kanyang paraan ng pag-translate ay thought by thought. Ibig sabihin, kung ano ang ibig ipahiwati sa pag-uusap na ito. So, tama yung sinabi ng pare na pwede mag-change ang wordings, depende kung ano ang gustong ipahiwati ng talagang author nito. Dahil kung minsan mahirap mag-translate ng Bible ng word for word sapagkat wala po exact word sa ibang lingwahe. Yun ang problema ng mga translator. Sapagkat mayroong word dito na walang exact word doon sa ibang dialect. Kaya, ina-apply ang dynamic equivalence kung ano ang equivalence sa word na ito. Kaya pwede talaga na magbago ang sentence o verses kasi walang exact word doon sa
ibang wika sa pagsalin nito. So tama yung sinabi ng Maria Esther na meron talaga pagkamato. At yung sunod na tanong mo, balikan sa patak ko yung tanong mo, Sister. Pwede rin, balikan sa Sister. Para makuha ko yung ibig sabihin mo. Before, we are binabigyan basa lang sa Bible talaga. Naman lang kayo. Interpretation niya mas why it is nowadays na kinipat na natin sa Bible. Ang simbahan kasi ay may wisdom. Ephesians 3:10. Noong unang panahon, talaga hindi pwede magpasa ang lay ng Biblia. Sapagkat ang Biblia noon, especially ang Latin, ang mga pari lang ng aral ang makaintindi nito. Kung basahin ito ng mga lay, mayroong nagsabi na huwag kang magbasa ng Bible sapagkat masiraan ka ng ulo. Parte totoo yun. Non in somos aliquid adversus veritatem, simpro veritatem. Kung saan ito? Ano yun? Si Pedro daw nabulig sa itin. Hindi ko maintindihan ang mga wikang ginagamit doon. Kaya ang magbasa ng unang panahon ay ang mga pari na nakaintindi ng Latin. At during sa Bukili, doon na lang i-translate ng pari kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Yun ang unang dahilan. Hindi pwede ipabasa sapagkat hindi maunawaan ng ordinaryong tao ang lingwahe. Pangalawa, alam ng simbahan na kung pahintulutan ang tao na magbasa, mag-produce po ng ibang-ibang interpretasyon at malibay ang simbahan. Noong dumating ang panahon na ang Biblia ay nagsabi sa ating vernacular languages, natuloy na tuloy natin magbasa. Specifico ng 2-4 o 2-6, ang simbahan, especially the bishops, nag-encourage na ang bawat pamilyang Katoliko ay mayroong sariling kopya ng Biblia upang basahin at pag-aralan. So, ibig sabihin, tayo ngayon ay may tungkulin na basahin, meron tayong basic ecclesial community na kung saan basahin natin ang Ebanghelyo at pag-usapan kung paano natin isa sa buhay ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, kailangan na tayo na magbasa. At na magbasa, isa buhay at ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang nakikinig na mayroong tungkulin na ganito. Tayo lahat na natatanggap ng sakramento ng Biblia, natanggap natin ang 3 offices of Christ na pagkapare, pagkahari at pagkapropeta. Bilang pagkapropeta, minsahero tayo ng mabuting balita. Tayo lahat ay mayroong part ng simbahan bilang propeta. Meaning, ating ibahagi ang salita at mabuting balita. Last question, ito yun. Yan na. Salamat. About sa Latin word, yung level is much more afraid from the Latin prayer rather than sa English or what's the they are more afraid now of Latin prayer rather than Kasi yung Latin, yun ang official language of the church. Mostly, ang mga prayers sa more than 1,000 years, ang mga prayers na approved ng simbahan written in Latin words.
sources, pag binigkas yung Latin, ang mga demonyo talaga mag-react sila. Although ang lahat naman ng wika, sapagkat salita ng demonyo ay makapangyarihan yun. Pero sapagkat ang Latin po ay official language of the church, more or less 1,500 years, kaya ang mga demonyo ay nakatikim na sa prayer na yun. Ang may sources natin sa almost more than 1,000 years, nakatikim sila sa visa ng official language ng mga prayers, eh kung minsan pag makatikim ka ng kulto, makubiya ka. So yun ang dahilan kung bakit pag ang may sources, gamitin yun, talaga ang demonyo po, makatikim siya talaga. But that's not mean na hindi natin wala problem. Meron. Pero ang devil na phobia na sa haba pa naman ng 500 years na nakatikim ka ng Latin prayer. Ang sinang talaga ang demonyo, nasaktan siya sa mga prayers na yun. Parang that is sa mga timis. Next, ikaw na. Balik na loob, pati na tanan. Sabi ni Kim, in part actually is divine mercy related. Pero as evangelizers and divine mercy, related ini kanina hanggang po comment na kung 3 minutes na lang, ikaw mamamatay na, waray pati. Ano yung pwede buhaton to save the soul? Actually, Jesus Christ, sa divine mercy, tindagan kita hinusan ng powerful prayer and chaplet and divine mercy. And one of the promise there is mercy for the dying. Dahil kung chaplet, we can teach everyone itong halipot na rosaryo and chaplet and divine mercy na pwede ninatong gamiton as the last hope for salvation of the soul at the time na dying of the soul. Kaya nasa rin ito. Bisan hino at the time na waray padi, magnadi ito nga chaplet si divine mercy. Bisan once lang the lifetime of the person, pwede ito nga tago na save from purgatory. So meaning, it will be saving his soul. By just saying, the divine mercy chaplet once, nga hinong pwede hindi makahatag. Tirila ang mga divine mercy ng mga evangelizers, but all families who know how to pray the chaplet of the divine mercy. At the time of the dying person, waray pati, pray. Kung ang pasyente din nila namamati, continue praying. Kaya kung anong ang grasya ay mo ma-receive through praying the divine mercy, amo man ito magrasya, ito mahahatag na ito nga dying person. Amo itong promise ni Lord. So listen, all of us try to memorize the chaplet of the divine mercy at the time of the dying person na waray pati, waray kukumpisa lang. But first, pwede danin mo, ang nato nanay, kahit in act of conviction, they say the chaplet. At the time you are actually saying the chaplet, Lord Jesus Christ will stand, not dahil tumatay, dying person, not a just judge, but a merciful Savior. He will ask the Father to have mercy on the soul that is dying. Bubuligan ito niya. So Jesus Christ will be present dahil kung na-deathbed ito nga pasyente. So this is one. Very powerful ini nga prayer with divine mercy. Dami ito sa ini nga sample. Mercy for the dying. The most important chance also for us evangelizers to convert many souls is actually the promise of our Lord Jesus Christ. The diary ni Santa Faustina na 699, which actually all of us can avail. Dahil ng divine mercy Sunday, this is the promise of plenary indulgence
for every person coming to Holy Mass, and 20 days before the Divine Mercy Feast or after, mag-umpisa niya with a contrite heart and receive Holy Communion. Extraordinary promise ito ni Lord at the Divine Mercy. Di dahil ito nga, feast itong Divine Mercy. Walay ibang condition. Just bring in soul, pakumpisa lahira, 20 days before the feast or after, then let them receive Holy Communion. Di ka nanihin maka, kung mamatay kita after that, or pa kita sa lahat na commit, will directly go to heaven. Kaya atong sin are all forgiven, including the mga zero sa atong mga sala. So these are two good promise of the Lord. Divine mercy. Thank you. Thank you so much, Nay, for your very informative sharing. So at least the Divine Mercy, meron kayo importanteng role at sana ma-share nyo ito sa ating mga kapatid na mga Katoliko. Bilang option in case pag wala pare na available na makapag-resal siya para makatanggap ng Sacrament of Reconciliation. So, alam natin na nandiyan kayo sa tabi. So, meron kayo importanteng role sa pagligtas ng kaluluwa ng ating mga kapatid. So, thank you so much, Nay. So, next. Maganda siguro, meron kayong parang system, meron kayong pamphlets na ganyan na para ma-share naman doon sa ating mga kapatid. Simbahan. So, last question na lang ito. Brother, ang gusto kong mag-iawag, ayan yung mga santos yung ginagawa naman. Mga santos ka natin kaya yung ginagawa naman. Bago na the case in Toto 3, hindi tayo nagdasal doon sa image per se, kundi doon sa pipinsintahan ng arawan na iyon. Kasi yung mga sense ay nasa piling na ng Diyos. At sabi ng ating Panginoon dito sa Mateo 18:20, dito ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kay kon may buka o tulog na magkatiro en patambo, aako naran, aadto ako upod hairan. So during sa ating communal prayers, nandyan po si Jesus sa ating gitna. Sino ang kasama niya? Juan. Anong sinabi natin sa Juan? John 12:26. Kinahanglan magsunod na akon ang karoyan, magsilbi na akon. Base kung hain ako, aadto man ang akon surugon. Yung mga sense na mga servants of God, kung saan daw si Jesus, kasama niya sila. So kung sa ating prayers, nandyan si Jesus sa ating gitna, sino ang kasama niya? Yung mga santo. Dahil pag ang mga santo ay magkapiling na sa Diyos, ano ang mangyari sa mga santo? Ito ang sinabi ng Biblia. Kolosas, Kabanata 3, mga talata 3 at 4. Kaya namatay na kamo nga ang inyong kinabuhi, natatago upod kang Kristo. Ang inyong matuod na kinabuhi, mao ni Kristo, nga kung magpahay
magpapahayag kahiyan, magpapahayag maniwag kamo ukol kaniya, nga maangkin kamo hangkiya ni Maya. Yung mga sense, especially sa mga martir, pag mamatay na sila, makapiling sila kay Kristo, ayon nito, mag-aamping kamo hangkiya ni Maya. So, kung yung mga sense ng buhay pa sa mundo, especially Santa Teresita of Calcutta, limited ang kanyang magawa dahil physical siya, pero marami siyang tulungan. How much more kung doon na siya nakapiling sa Panginoon na magkaampit na siya sa glory ng Panginoon, mas lalo makakatulong siya sa atin. Kaya, hindi po tayo nagdasal doon sa mga rebulto, kundi sa mga santo na kasama ni Kristo. Kung ang ating Panginoon ay makakitin, mapakinggan niya ang ating prayers, yung mga sense, dahil maka-ambil ang himaya niya na mapakinggan prayers, yung mga sense, mapakinggan nila ang ating hiling sila nila. Hindi ang rebulto ang ating pinagdadasalan. Bawal sa Katoliko na sambahin ang rebulto bilang Diyos. Catholic does not believe that images be worship. Catechism of the Catholic Church number 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang sambahin sa pagsambang adoration ay Diyos lang. Ang sa mga rebulto images ay veneration. Kung ginagalang natin ang larawan ng isa, dapat din igagalang natin ang larawan ng mga santo. Sira Kabanata 44, mga talata 1, 2, 8 hanggang 10, 15. Kailangan po mabigyan honor ang mga santo. So yun ang sagot sa iyong katanungan. At again, dito po nagtapos ang ating unang araw, ang ating Bible exposition. At salamat sa inyong mga tanong. Sana naliwanagan ang pag-iisip at ang ating mga puso. At babaunin natin ang katotohanan ito sa ating buhay, hindi lang dito sa ating puso, kundi ibabahagi natin sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay patuloy na magpapala sa atin araw-araw. Magandang hapon.